Ay, may gabi mga igsoon. Dungog ra ko ninyo diha. Salamat sa Ginoo sa iyang higayon nga iyang gihatag nato nga makapadayon ta sa pagtuon sa iyang pulong pinaagi aning Zoom Bible Study. Nag-ampo ta. Gamhanan nga mahan Lord niya kami naga duol kanimo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga imong bugtong anak. Salamat o Dios o God sa imong gugma nga walay pagluban. Bisan pa aning panahon na karon Ginoo padayon ka nga naga panalangin sa matag usa ka namo, padayon ka uh, nagabukbo sa imong grasya ug panalangin sa matag usa kadasig gugma kalipay ug kalinaw nga imong padayon nagibukbo sa imong simbahan. Lord, salamat Ginoo Lord God bisan pa sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong karon nag-ampo mi nga imo kaming punon sa balaan nga espiritu Ginoo matag usa ka namo Lord. Panalangini ang matag usa ka namo karon Ginoo o makiginabi ka kanamo, makisulti ka kanamo pinaagi sa Holy Spirit, pinaagi sa imong pulong. Salamat o Dios o God. Padayon ikaw Ginoo Lord. Mag panalangin bisan pas magkaigsunan nga padung pa mo connect Lord sa among Bible study. I pray Lord God nga padayon ikaw pahinumdom sa uban sa oras sa takna ug sa panahon Ginoo sa adlaw nga mauning adlaw karon o Dios ang among Bible study nga ampo mi nga imong pakusgan ang mga signal adiin o Dios o God ang tanan nimo makatawhan maka-join maka-appeal gayud o Dios. Salamatan kanamo sa imong kaayo sa among kinabuhi. Daygon ug himayaon ang imong ngalan sa walay katapusan Lord. Puna kami sa imong divine wisdom, knowledge, understanding, anointing Lord God sa pagsangyaw sa imong pulong, boldness to preach the gospel of Jesus Christ. Lord, salamat o Dios, dalaygon ikaw, among gitugyan ng tanan sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Ay gabi tanan na diha sa John 14, dunay word si Jesus dinha sa John 14 from verse 15. John 14 verse 15 nagaingon dinhi ang word, if you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans, I will come to you. God bless His word. Atong makita igsuon nga mauning time nga si Ginoong Jesus padung na siya ilansang sa krus ug atong makita nga ang iyang mga tinun-an naguol nabalaka sila nga ang Ginoo ubalik na siya ngadto sa amahan uban nila naguol og iyang giingnan sila, I will pray the Father and He will give you another helper. Iyang gidasig ang iyang mga tinun-an nga dili angay nga mag-uol o babalaka kay kinahanglan gid siya mobalik sa amahan kay kung dili siya mobalik sa amahan ang Holy Spirit dili ipadala inaagi sa iyang ngalan. So dinhi iyang gidasig ang iyang mga tinun-an, iyang mga disciples. He will give you another helper that he may abide with you
forever. Na dili lang sa pila ka tuig, kung dili hangtod sa hangtod na. Nganong hangtod sa hangtod man kay apil na taani nga word ni Jesus ngadto sa iyang mga disciples, unya wala naman ang iyang mga disciples karon, ang iyang word buhi gyapon hangtod karon para ni nato iyahang mga katawhan, iyang mga anak. Mao ni iyang isulti ngadto kanila, I will pray the Father and He will give you another helper that He may abide with you forever. Na ako'y ipadala ninyo nga magtatabang helper, magtatabang andam nga mutabang ninyo, unya umupuyo siya diha kaninyo hangtod sa kahangturan. So apil ni sa atong panahon karon kay kini nga word 2,000 years ago kapin na ni siya nga nilabay nga gisulti sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang mga tinun-an. O kinsa ni nga helper, ingon siya dinhi sa verse 17, the Spirit of truth, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he dwells with you and shall be in you. Dini ato makita nga ang Holy Spirit musulod di diri kanato. Mao na nga dili siya mubiya kanato forever hangtod sa hangtod na. Dinhi gahisgot si Jesus about the Holy Spirit. Nga iyang gipadala ang balaan nga espiritu dito sa the book of Joel, Prophet Joel, ningon dito nga in the last day, saith God, I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions and your old men shall dream dreams. Ato makita nga iyang ibubo ang Holy Spirit ngadto sa tanang unod, tanang katawhan sa katapusang adlaw. So mao ni siya ang fulfillment pag-abot ni Jesus sa padung na siya ilansang sa krus. Iyang gisaaran ng iyang mga disciples nga imo kagol, imo kabalaka kay akong ipadala ang manlalaban nga mao ang balaan nga espiritu kamutabang ninyo. Pagpabilin siya diha kaninyo hangtod sa hangtod. Ug mao nay atong hisgutan karon igsuon bahin sa balaan nga espiritu na ang Holy Spirit dili ni siya ingon nga gamay lang part sa gahom sa Ginoo, dili. Kay ang Holy Spirit is a person. Usa kini siya ka persona ang balaan nga espiritu nga mag-grave ni siya kung doon na tayo mga liho o mga sinutihan nga wa niya kahimuti. Kay ang giingon sa Ginoo dinhi that He may abide with you forever. Mao na atong hinumduman nga ang Holy Spirit hangtod sa hangtod ni ang iyang pagpabilin diri kanato. Dili ni pila lang katuig, kung dili hangtod sa hangtod gini ang balaan nga espiritu mao ni iyahang panahon karon. Unya ato makita nga ang Holy Spirit usa ni siya sa Godhead kay ningon man diha sa Matthew 28 ningon din nga uh, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So apil ni ang balaan nga espiritu sa Godhead. Kanang gitawag nato og Trinity. Ningon din ha nga ang word Trinity tingali di nimo makita sa Bible pero ang tulo ka persona acting as one God makita nimo diha. Ingon din ha nga God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kanang sa prayer, ingon ta nga in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Unya kadto sang miingon siya dito, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So ato makita nga ang Holy Spirit
apil ni siya igsuon sa Godhead. Ato makita nga ang balaan nga espiritu Dios ni siya. The Holy Spirit is God. Angan lang daan niya Holy Spirit. So Holy Spirit is God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. O promise ni Jesus na ingon iyang giingnan niya matinunan nga human siya mo balik kadto sa amahan, iyang ipadala. Ingon siya nga kinahanglan gid kaayo nako nga musaka ko sa langit balik kadto sa amahan kay kung dili kumuadto dili niya ipadala ang balaan nga espiritu. So hinumduman nato nga ang Holy Spirit is God. Dili ni ingon nga gamay nga God, kung dili pareha ra gyud ni siya. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, pareha ra ni sila. Way kalainan. Three person acting as one God. Mauna ang Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Na din niya tumakita ningon siya, I will not leave you orphans. I will come to you. So, but ipasabot nga si Jesus ningon siya nga dili ta mo biyaan nga ilo, nga way nga biyaan lang mo nako nga kamo na lang. Mao nang iyang ipadala ang balaan nga espiritu. Ug salamat nga hangtod sa atong panahon karon 2000 years ago na ang milabay nga ang mga disciples na puno sila sa Holy Spirit ug ang Holy Spirit sukad adto wa na gini siya mobiya sa simbahan sa Ginoo, nagpadayo ni siya hangtod sa atong panahon karon. Atong hinumduman nga dako kayo kahimuan ang balaan nga espiritu sa atong pagka-Kristohanon. Kay kung wa ang Holy Spirit, dili ta kapadayon sa unahan igsuon. Kung wa ang Holy Spirit sa simbahan, ang simbahan uga, ang simbahan patay, ang simbahan dili makalakaw, dili makaliko, ngano man kay patay man. Kay nganong patay man tungod kay wala man ang Holy Spirit. So inana ka importante ang Holy Spirit mo na ningon si Jesus nga I will give you another helper that he may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells in you and shall be in you. Atong hinumduman ang word nga ningon dinhi nga for he dwells in you. Ang Holy Spirit musud diri kanato. Sama adtong nahitabo ni Mary nga giingnan siya sa anghel nga ingon si Mary unsaon man ni pagkahitabo diri nako nga usa pa man ako kabirhin nganong mag-anak man kog usa ka lalaki. Ingon ang anghel kaniya ang balaan nga espiritu mo kunsad nimo og ang gahom gikan sa kaytas-an mulandong nimo. So mao to nga nataw ang atong manluwas didto sa sabakan ni Maria. Si Maria ang gigamit sa Ginoo nga diin mataw ang ato ang manluluwas nga mao si Ginoo nga Jesucristo. Ni sa dinisad karon sa atong panahon ang Holy Spirit mo dwells, mo sulod diri sa atong kinabuhi. Ingon siya, I will be in you. For he will dwells in you and will be in you. Musulod diri kanato ang Holy Spirit. Mauna nga importante kaayo nga atong i-recognize karon nga time ang works of the Holy Spirit sa simbahan sa Ginoo o sa atong panahon karon nga atong hinumduman nga dunay balaan nga espiritu nga maoy naglihok karon sa tibuok kalibutan. So usa sa works sa Holy Spirit ningon diha, he takes the things of Christ, spiritual things, and reveals them to us.
Ang verse na to ana sa John 16. Diha sa John 16 verse 14. Daingon din he will glorify me. Kinsay mo glorify ni Jesus? Ang Holy Spirit. Ingon siya niya, he will glorify me. And ingon niya, he will glorify me for he will take of what is mine and declare it to you. Unsay iyahan ni Jesus, iyahan ning iyahang kuhaon sa Holy Spirit ug iyang ideklarar diri kanato. Usa na sa trabaho sa Holy Spirit igsuon sa atong mga kinabuhi. Next, ingon siya diha, he gives us power to obey God in the time of weakness and strengthen us. Ang Holy Spirit naghatag nato gahom nga aron maka-obey ta sa atong Dios. Sa panahon sa atong mga kaluyahon, hatagan ta niya kalig-on. Ang verse na to ana naa sa Ezekiel 36. Ezekiel chapter 36 verse 27. Niingon din ni sa book of Ezekiel, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgment and do them. Ang Holy Spirit iyang ibutang diri sulod nato. Ingon siya, I will put my spirit within you. Unsay purpose? And cause you to walk in my statutes. Sumoy mo tabang nato aron makalakaw ta ug makatuman ta sa mga sugo sa Ginoo. Asa man ang sugo sa Ginoo? Naa sa Bible tanan. So unsay gipangsulti sa Ginoo diha sa iyang pulong, di nato ni matuman sa ato-ato lang nga pamaagi. Nanginahanglan ta sa tabang sa balaan nga espiritu ug salamat sa Dios nga iyahang gihatag diri kanato ang balaan nga espiritu aron makapadayon ta sa paglakaw nga gikahimut-an sa Ginoo. Kay kung wa ang balaan nga espiritu sa atong kinabuhi, ang tao maglakaw lang siya sa iyaharang kaugalingon. Kay ang tao, sa sinugdanan gyud ang tao, ingon ang Ginoo, ingon ang Dios nga let us make man in our image after our likeness and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowls of the air, and over everything that creeps upon the earth. Ato makita nga ang tao gihimo siya sa panagway, sama sa panagway sa Ginoo. Image, likeness, na ngano man sa sinugdanan ang tao, kay ningon man nila, God is spirit. John 4. John 4:24. God is spirit. And those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. So God is spirit. Man also is spirit. Gano man, nagihimo siya sa Ginoo sama sa iyang panagway. O niya, spirit man ang Dios, mao na nga ang paghimo niya sinugdanan ni Adan, spirit sad. Mao na nga ang tao, pariha sa atong Dios na ay Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ang tao sad nga pagkahimo sa Ginoo, unique sad kaayo pagkahimo sa Ginoo ang tao, kay ang tao naa siya gitawag siya man is a tripartite being, spirit, soul and body. Tulusan,
Spirit, soul, and body. So, nganong nag-una man ang spirit? Kay man is also spirit. Sa dihang natagak ang tao, nakasala ang tao sa Ginoo, mao na nga nilabi ang iyahang unod. Ilabi ang iyang unod, nakasa ang tao, nisulod ang sa, unya sa diyang nakasa ang tao, nisud ang tanang bati, unang nisud mao ang kamatayon. Ang tao aduna na siya kamatayon tungod sa sala. Natong makita nga ang tao spirit ni siya. Man is spirit. Sama sad nga ang atong kaaway nga mao ang yawa, spirit sad. Unya gitagaan ta sa Ginoo aron maka-fight ta kay natagak man ang tao. Unya aron maka-fight ta sa atong kaaway nga di makita, mo nang gihatagan niya ang tao og faith. Unya gihatagan ta niya discerning of spirits para maka-fight ta sa atong kaaway nga dili makita. Ang faith dako kay nagkahimuan sa atong kinabuhi. Unya ang kanang mga gifts nga gihatag nato nawa man na siya pagkasa sa tao pero gibalik sa Ginoo ni Jesus pag-abot sa Holy Spirit diri kanato ug mao nang nakadawat ta og gifts sa Holy Spirit. Ug usa na mao nang discerning of spirits. Maka-discern ta kung naay mga demonyo diha, naay mga dili maayo diha nga mga element, ma-discern nato na tungod sa mga gasa sa Ginoo nga iyang gihatag diri kanato. Na dinhi ato makita nga usa sa trabaho sa Holy Spirit pagtabang nato nga magapadayon ta sa pagtuman sa kabubut-on sa Ginoo. Naapa ba mo diha? Ingon dinhi next, ingon dinhi, he gives the believer power to obey the truth. He gives the believer power to obey the truth. First Peter, unang Pedro, chapter 1, verse 22. Ingon dinhi, since you have purified your soul in obeying the truth through the Spirit, in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart. Dini ato makita igsuon nga usa sa gihatag tabang sa Holy Spirit diri kanato, gihatagan ta niya og gahom kita ang mga magtutuo aron makatuman ta sa kamatuoran. Kay daghang mga tao karon nga nakadungog sa kamatuoran pero wala nila sunda ang kamatuoran, wala nila tumana ang kamatuoran, ngano man wala man ang Holy Spirit. So ang tao kinahanglan gyud niya nga naa ang Holy Spirit diha kaniya. O kinahanglan sa tanan nga mga Christians nga naa gitay sa tagsa nato nga relasyon sa Holy Spirit. Sa akong giingon ninyo, ang Holy Spirit is a person. Malipay siya, imo siya kantahan, malipay siya sa diya mo sangpit kaniya. Ano man kay kuan man siya kanang persona siya. Naa siya pagbati. Kamo na ingon dinhi, since you have purified your soul in obeying the truth through the Spirit. Pinaagi sa Holy Spirit. Makatuman ta sa kamatuoran. Unsay mga kamatuoran diha sa pulong sa Ginoo. In sincere love of the brethren. Usa na siya, love of the brethren. Love one another. Dili love one another. Kung dili love one another. Maghigugmaay sa usag-usa. Fervently with a pure heart.
sa makanunayon gayon uban sa putli nga kasing-kasing. Importante kay na igsuon nga wa kay kasilo sa imong isig kataw, imong kay isuon, imong isig kahigala kay ngano man ningon si Jesus kadto sa Matthew, kung naa kay mga panagbangi sa imong igsuon, wa mo nagkasinabtanay, nagkasiluay mo, wa mo nagkasinabot. Unya sa diyang muhalad ka, mudala ka si mong halad aron sa pagsimba ngadto sa Ginoo, ningon si Jesus, biyae usa na ang imo ang halad. Ibutang usa na imong halad, unya makigsiguli usa ka adtong igsuon nimo nga wala mo nakasinabot. Unya sa diyang pagkasiguli na mong duha, magpasinaluay na mong duha, ingon dayon si Jesus, hala, waa ang imong halad o ihalad sa Ginoo ang imong halad. But ipasabot, dili dawaton sa Ginoo ang atong pag-worship niya kung naay dunay problema diha sud sa imong kasing-kasing, na kay tao baron nga gikalit-gutan, na baron kay tao nga gidumtan, na baron kay tao nga kanang wala mo nagka pasayloay or nagkabangi mo. Ingon ang Ginoo nga dili niya dawaton ang atong pagsimba ngadto kaniya. Dili niya dawaton ang atong pag-worship ngadto kaniya. Kinahanglan sa nga masiguli sa ka sa imong isig ka igsuon, isig ka tawo nga magsiguli sa mong duha, magpasayloay mong duha, una pa dawaton sa Ginoo ang atong halad ngadto kaniya. So dinhi atong makita nga naghisgot siya dinhi, since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart. Fervently with a pure heart. Ug way laing makaputli sa atong kasing-kasing, mao ang balaan nga espiritu. Tabang siya igsuon sa diyang mga taniyag tabang, andam gyud mo tabang ang balaan nga espiritu. Naara gid siya kay naaman siya sud nato. Wa siya sa gawas, na siya sa sud. Ang Holy Spirit sa diyang nidawat ka ni Jesus as Lord and Savior sa imong kinabuhi. Nadawat sa nimo ang Holy Spirit. Unya mauna sa imong pagpadayon, madawat sa nimo ang baptism sa Holy Spirit, madawat sa nimo ang infilling sa Holy Spirit kada adlaw. Kinahanglan naa kay maayong relasyon sa balaan nga espiritu kay iya man ron. Siya man ang naa karon dinhi. Mao ni nga ang church sa Ginoo padayon ni lambo, padayon nga naglihok, padayon nag-abanti ang simbahan sa Ginoo, dili ni tungod sa tao, tungod ni sa Holy Spirit nga naa siya nakig-uban sa simbahan sa atong Ginoong Jesucristo. Ang Holy Spirit ni iyahaning panahon karon, iyahaning dispensation, iyahaning kalihukan karon. Siya ang naglihok tibuok kalibutan. Sama nga si Jesus, human siya nabaptize sa water, nabaptize siya sa Holy Spirit, niabli ang langit ug dihay dab nga nitugpa kaniya nga nagsimbolo sa Holy Spirit. Human siya napuno sa Holy Spirit, gidala siya sa Holy Spirit kadto sa wilderness. Ug dito nagsangka sila sa yawa ug ang yawa napildi. Tulura ka bersikulo ang iyang gitira sa yawa, igamit niya ang libro sa Deuteronomy ug tulo ka bersikulo sa Deuteronomy ug ang yawa ni karatil og dagan. Ipildi niya ang yawa. Samot na pagkapildi niya ang yawa, sa dihang gilansang siya sa krus. Wa magdahom ang yawa nga mapildi day siya ato, nagtuo siya, mudaog na siya kung mapatay niyang anak sa Dios. Sayop panday siya. Ngano man, kaya ang atong Ginoo mo ay pinaka-bright sa tanan. Atong Ginoo mo ay nagkontrolar sa tanan, tibuok kalibutan, ug siya nahibaw sa tanan, ug kadto niyang iyang kamatayon,
mao daytoy kapildihan sa yawa. Ibuntog niya ang sala, ibuntog niya ang kamatayon. Mao tong nagpalansang siya sa krus. Mao tong namatay siya, gilubong pag ikatulog adlaw na banhaw ug nibalik ngadto sa langit. Karon dinhi gipadala nato ang Holy Spirit nga mao'y mutabang nato. Di kita kapadayon sa unahan igsoon. Bisag bright pa ka nga tao, gilngay ka nga tao sa inyong katilingban. Di ka kapadayon sa unahan kung wa ang Holy Spirit. Nanginhanglan kita sa tabang sa Holy Spirit. O usa sa tabang sa Holy Spirit, dinhi ingon siya, He gives the believer freedom from the law of sin and death. He gives. Ang atong gigamit diri nga marka, he, meaning masculine, meaning ang Holy Spirit is a person. Dili it. Kung dili, he gives the believer freedom from the law of sin and death. Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. I-share din nato ni Pastor Jingo. Bahin aning law of sin and death. Pero nasa ilaing law. The law of the Spirit of life. Maoni ang Holy Spirit. Nga niya karon mitabang sa simbahan sa Ginoo. Karon ang padayon mo marcha ang simbahan sa Ginoo. Padayon mo abanti sa unahan, dili mo atras. Kung dili mo padayon kita sa pag-abanti sa unahan, kaysa atong nabaluan, hapit na mubalik ang atong Ginoo. Ingon diha, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free. Has made me free, meaning freedom from the law of sin and death. So wala na taana. Kanang sala o kamatayon, wala na taana. Nga naman, tungod sa Holy Spirit, mo'y naghatag na to. The law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free. Ihatagan ta niya o kagawasan, freedom. Nga gawas no na ta sa sala, dili na ta makasasala. Kaya sinugdanan na rin, ingon man to nga, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Pero wa man ni humnong diha. Wala man ni hunong diha. Ipadayon man pagsulti, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. So kung mo walk ka in the flesh, hukman gyapon ka, bisag Kristohanon ka, bisag Christian pa ka, kung nag-walk ka in the flesh, taagya makundem gyapon ka sa yawa. Pero kung mo walk ka in the Spirit, mo walk ka through the Holy Spirit, uban sa tabang sa balaan ng Espiritu, dili na ka mahukman. Abo mo diya, di na ka mahukman. Ano man? You are walking in the Spirit. You are not walking in the flesh. Dunay kalainan na ang duha. Kay ang tao, naaman siya three element. Na siya spirit, na siya soul, na siya body. Unya, kasagaran sa tao, labi na sa katong wala pa siya nakadawat sa Ginoo sa kinabuhi. Walking in the flesh gid ang tao. Tanan tao tibuok kalibutan tungod sa sala, walking in the flesh gyud. Kay naglakaw ang tao pinaagi sa five senses. Sa atong nahibaluan, pag paghika, pagsimot, pagtanaw, pagdungog, pagtilaw, mao man ang lima, five senses.
nga naa sa tao. Pero sa dihang na born again ang tao, ihatagan siya sa Ginoo og ikaunom nga sentido. The sixth sense, mauna siya ang faith. Nagihatag sa Ginoo nato nga makita nato ang mga dili nato makita kaniadto kay naara ta kutob sa five senses. So gihatagan ta niya, gidugangan ta niya sa diyang na born again ang tao mao nang faith nga uban sa mga gifts niya na discerning of spirits mao na nga sa dihang gamito nato ang authority nga gihatag sa Ginoo nato ingon siya in my name you will cast out demons in my name. Gipagamit sa Ginoo nato ang iyang pangan. Ang nga ni Jesus, mao ni siya ang atong credential. Signs and wonders and miracles, dili kita ang mubuhat anak, kung dili si Jesus. Ang nga niya atong gamiton. O nag-ingon niya sa Mark, use my name. In my name, you will cast out demons. In my name, you will speak with new tongues. In my name, makahikap mo biti, mapakan mo biti, makainom mo kilo, dili mo maunsa. In my name, you will lay hands on the sick, they will recover. Next, ingon siya din he takes the weak believer, and fulfills the law of righteousness in him. Romans 8. Alam mo balhin diya sa Romans 8. Dapat na diha. Romans 8 verse 3 to 4. Naingon din ni, he takes the weak believer and fulfills the law of righteousness in him. Naingon din ni ang verse 3, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending his own son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, he condemned sin in the flesh. Atong gingon ninyo nga ang iyang pagpalansang sa krus, iyang gikondem ang sala ug ang kamatayon, that the righteousness or the righteous requirement of the law might be fulfilled in us. Mahitabo o matuman diri ka nato ang unsa man righteous requirement of the law. Kay doon naman to'y law of sin and death. Pero naa sa ilaing law, iskutan ni Paul, ug mao ni siya ang the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Mauna, klaro kayo. So dunay duha ka klaseng paglakaw, walking in the flesh and walking in the Spirit. And walking in the Spirit, mao ni siya ang gikaymutan sa Ginoo. Pero ang tao sa diyang maglakaw siya in the flesh, dili gyud siya makapahimuot sa Ginoo. Dili siya makahatag og kalipay sa Ginoo. So dinhi klaro kayo that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us. Matuman diri kanato who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. Sumpay ni dito sa 1, there is now therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So dunay duha ka klaseng paglakaw o kasagaran sa mga tao karon sa kalibutan, labi nagwala pa na born again, naglakaw gyud tanan diha sa unod.
naglakaw in the flesh, walking in the flesh gid tanang tao tungod sa sala. Pero sa diyang na born again ang tao, nisugod na siya og lakaw in the spirit. Nisugod na siya walking in the spirit, walking with the Holy Spirit. Ngano man, gidawat naman si Jesus as Lord and Savior sa iyang kinabuhi. Ug sa dihang iyang gidawat si Jesus sa iyang kinabuhi, na born again siya, napuno siya sa balaan nga espiritu, o nusugod na siya walking in the spirit, walking with the spirit. Muna nga importante kayo sa kung ingon ninyo sa sinugdanan, importante gyud nga naatay relasyon sa Holy Spirit. Nga ano man, kay ang Holy Spirit is a person, persona siya, ug pwede gyud kaitang makigrelasyon niya. Ug importante gyud kaayo na kay niingon man si Jesus sa atong unang mga bersikulo nga gipakli nato dinhi, ato mang nakita dinhi nga niingon si Jesus nga He dwells in you. He dwells in you. Ang Holy Spirit niya siya sulod nato. Niya niingon pag diya, He may abide with you forever. Magpabilin siya diri kanato hangtod sa kahangturan. Ang balaan nga espiritu. Dunay usahay mo bati ka nga moingon ka nga muram ko gibiyaan sa Ginoo, sa tinud-anay lang wa gyud ka biyahe sa Ginoo. Ikaw ang nibiya sa Ginoo. Hayag ipasangil og lain. Usahay ang tao hilig man kay ta pamasangil dun. Moingon dito, mura man ko gibiyaan sa Ginoo. Mura lagi ko gibiyaan sa Ginoo. Paminaw na ko mura ko gibiyaan sa Ginoo. Dili ay. Iyang word, ingon siya, I will not leave you orphans. Saan man mo pagsabot? I will not leave you orphans. Iya hatang gihatagan sa Holy Spirit na may mutabang nato. That He may abide with you forever. Saan man mo pagsabot? Kaklaro, anak. Di gid na siya mubiya. So kung feeling nimo mura ka gibiyaan, ikaw ang nibiya. Dili ang Ginoo. Ikaw ang nibiya. Tingali disugod na kag walk in the flesh. Isugod na kag walking in the flesh. Mo na nga na feel nimo mura kag gibiyaan. Pero suway lakaw in the spirit. Walking in the spirit, di ba? Makaingon ka nga wa day ko biyahe sa Ginoo, naad day siya. Na man gyud Ginoo. Ang tao ray mobiya sa Ginoo, ang Ginoo dili gid siya mobiya. Pinangga niya ang tao. Kung naakitupad niya, ingna siya nga pinangga ka sa Ginoo. Pinangga ka sa Ginoo. Pinangga niya ang tao. Mabito nagpakamatay siya sa krus para nato. Inana ta niya kapinangga, gipakamatyan kita niya. Mingon ka nga, mura mo ko gibiyaan sa Ginoo, dili sayo ka. Basig ikaw ang nibiya sa Ginoo. Di na siya mobiya nato. Forever good. He may abide with you forever. I will not leave you orphans. Klaro anak nga mga word. Pagdasig sa Ginoo sa iyang mga katawan. Next, ingon siya din ni, He gives the believer power to please God by granting victory over the flesh. Romans 8, verse 8. Naragyan po niya, pero mo balhin. Romans 8, verse 8. Ingon din ni, so then those who are in the flesh cannot please God. So then those who are in the flesh cannot please God. So kung mao tong giingon ninyo, kung mo feel kag mura kag gibiyaan, basig naglakaw ka in the flesh. Basig in the flesh nakalakaw kay mingon man diha nga ang naglakaw in the flesh dili siya makapahimuot sa Ginoo. Hello. So then those who are in the flesh cannot please God.
dili kita makapahimuot sa Ginoo. Mao na purpose nga iyang gihatag ang Holy Spirit. Naghatag kanato og gahom para makapahimuota sa Ginoo. So inig-abot sa Holy Spirit dias kinabuhi sa tao, ang tao musugod na siya glakaw in the spirit na, dili na in the flesh. Ug mauna nga makapahimuot na siya sa Ginoo. Kay klaro gid ni sa Romans 8 verse 8, so then those who are in the flesh cannot please God. Ang naglakaw sa unod, di gid siya makapahimuot sa Ginoo. So kung gusto tang makapahimuot sa Ginoo, walk in the Spirit. Gikinahanglan ta nga mo walk in the Spirit. Mulakaw, pinaagi, uban sa balaan nga Espiritu. Kay mao man ay tuyo nga nung gibilin siya dinhi. Si Jesus, nibalik na siya dito sa langit, lingkod sa tuong trono sa amahan, o ang Holy Spirit, gipada dinhi. Nga mao'y mutabang sa iyahang katawan, sa iyang simbahan, ang iyang simbahan, mupadayon sa pag-uswag, muabanti sa unahan. Dili maluya ang simbahan, dili mamatay, dili matug, kung dili musigi ginigliho. Living organism ang simbahan. Buhi ni siya nga naglihok kanunay. Ug mao nay gusto sa Ginoo, ug mao nay tuyo niya nganong iyang gibutang ang Holy Spirit para ang iyang simbahan buhi kanunay, dili mamatay ang iyang simbahan. Ngano man tungod sa Holy Spirit, taaman. Next, ningon siya diha, He will quicken His mortal body of ours. He will quicken this mortal body of ours. Romans 8:11. Romans 8:11. Agya punta diha sa Romans 8. O pata ni balhin. Ayun sa mo balhin. Ingon dinhi, but if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Now dwells, ang word na dwells, nigawa sa sad, who dwells in you. Sa to pa meaning ang Holy Spirit, ni adresod na to. O niya, mauni siya nga spirit nga nagbanhaw ni Jesus gikan sa mga patay, ug mao sa di siya nga spirit nga ni asud na to. Mao na ningon diri si Paul, but if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, naa diha sud ninyo, he who raised Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies. Unsay pasabot ana? Hatagan niya kinabuhi ang atong kidney, ang atong atay, tagaan niya kinabuhi, atong heart, iyang hatagan o kinabuhi. Tapos mo niya, unya gawas ana nga nahibaw ta ana, ato paging isulti, ipagawas itong baba. We speak forth life sa atong mga vital organs. Ang ato ang mga tuhod, mga lutahan, hatagan niya kinabuhi. Ingon siya dinhi, he who raised Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Pinaagi sa iyang Holy Spirit nga naa diri sud nato. Hatagan ta niya og kinabuhi ang atong lawas. Dili lang atong lawas, hasta tanan sud diri nato. Kanang giingon diha ni Haring David nga bless the Lord, O my soul, and all that is within me. All that is within me. Remember, man is a tripartite being. Na spirit, soul, and body. Unya sa body nato naay daghang mga vital organs diya sud sa atong lawas. Maunay pasabot diha nga hatagan niya kinabuhi.
aron baskog ka kanunay, magkapadayon kas pagpangalagad sa Ginoo. Dawatan ang nga word, dawatan na diya sa imong kinabuhi. Kay mao ni gisulti dinhi. He who raised Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies. Give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Kaumlaw ni siya igsoon, pero nindot kay ni nga dako kay impact sa atong kinabuhi. Makaingon ta pagkanindot sa Ginoo. Tinuod gyud yang giingon, I will not leave you orphans. I will not leave you orphans. The Comforter, the Helper, the Holy Spirit, akong gipadala diya kadinyo. Mo'y mutabang na to, nga naman, kaya itong body, subject, mani sa mga, kuan, sa kalibutan. Muna, gipadala niya ang Holy Spirit para tabangan ta niya. Liman ka na, oh, give life. Give life. Nya gawas ana nga give life, ikaw sad mo speak sad ka og life sa imong body. Speak life to your heart, sa imong liver, kidneys, sa ato ang tinai, sa kining gitawag nato mga pancreas, inana, apdo, unsa pa na diya nga naa sa ato ang ilaw, sa atong lawas, sa ato ang buko-buko, ulo, hawak, kining atong tuhod, tanan. Speak life. Kaya niingon din ni, kung naa nimo ang Holy Spirit, niingon siya, will also give life to your mortal bodies through His Spirit. Kaan niya kinabuhi. Hallelujah! Thank you, Jesus. Salamat, Ginoo, sa imong pulong, Lord. Ang imong pulong, buhi kini. Ug tinuod gini imong pulong, Lord, sa among makinabuhi. Naaman gani gahom ang pagday, kasi yung muday ka sa Ginoo, musimba ka sa Ginoo, musayaw ka para sa Ginoo. Ayuhon magani sa Ginoo nga ato ang mga arthritis, unsa na diya, mga rheuma. Matangtang mangani ng mga taya-taya diya sa atong tuhod, unsa pa na diya. Matangtang mangani. Pagdaig sa Ginoo, pagsimba sa Ginoo, pagpasalamat sa Ginoo. Kanang ingon na to, there is power in praise. Tinuod na, there is power in praise. Samot na ni. Klaro gini kay diri kay ni aman musud man nato. Romans 8:11. Mao ni siya ang nagbanhaw ni Jesus gikan sa mga patay. Mao to si Jesus na pagkatulog adlaw na panhaw siya, di balik siya ngadto sa mga ang Holy Spirit na. Ug mao sa na siya ituyo diri sa atong kinabuhi. Mintas naa pa ta dinhi ani kalibutan na. Nanginhanglan kita sa iyang tabang. Si Paul bitaw sa iyang mga testimonies, naman gyud kay mo gina atong body subject sa mga kuan aning kalibutan na. Pero ingon si Paul, ingon ang Ginoo niya, katong gitawag niya thorn in the flesh. Ingon ang Ginoo niya na my grace is sufficient for you. My grace is sufficient for you. Ang akong grasya, igo, kayo diya kanimo. Ka makatabang nimo. Ka makapadayon ka sonahan. So mao ni, indot kayo ang iyang gibilin diri kanato. Ingon siya, but if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Doon, ato makita igsuon nga, kanong iisgot man siya, ingon man siya ni,
mortal bodies. May daghang part sa atong lawas. So ang tanan, hatagan niya og kinabuhi. Para ang ato ang mga vital organs niya sa atong ilawom, mo function ni siya sa normal nga pag-function. Normal ni ang iyang pag-function tanan tungod sa Holy Spirit. Ang balaan ng Espiritu mo'y mulihok diha sa atong ilawom, sa atong kinabuhi. Siya mo'y hatag og kinabuhi. Kung nagluya ang atong kidney, hatagan niya kinabuhi. Liguno niya, ayohon niya, hatagan niya kinabuhi. O function ni siya sa normal na pag-function. Ato ang heart, mo function ni siya sa normal pag-function. Ang ato ang mga kinigitawag na ito sugar, iyahan ng hatagan kinabuhi. Kanang kining pressure, high blood pressure, pressure sa atong dugo. Iyang ibutang sa normal. Mo na ipasabot niya nga hatagan kaniya og life kinabuhi. Also give life to your mortal bodies. So ato nang i-claim tani nga word sa atong kinabuhi, ug ato isigig bungat sa atong baba, kay naa man sana sa Mark nga unsay imong gibungat sa imong baba, unsay imong gisulti sa imong baba, sige nimo bungat sa imong baba, madawat nimo. Sama sa mga Hudiyo ko dito sa wilderness. Unsay ilang gisig pagawa sa ilang baba, nadawat nila. Mausad kita. Unsay atong isigig litok sa atong baba, unsay gisigi natong sulti pagawa sa atong baba, mga word sa Ginoo, mga kinabuhi atong ipagawa sa atong baba, madawat sa tanan. Ana sa Mark 11 nga sige gina ang atong unsa kunoy atong gisulti, unsay atong gipangayo, unsay atong gisulti, ingon ang Ginoo diha nga unsay imong gisulti, imong madawat. Balik-balik gyud na diha. Hasta katulo na balik-balik. Diha sa Mark 11. Nakakuha ba ta ani? Nakasabot ba ta ani mga igsoon? Ato ning markahan taning bersikulo. Markahin na ninyo nga bersikulo. O na'y barugi. Barugi na kada adlaw. Ato ning barugan nga bersikulo. Markahin na diya sa imong Bible kana nga bersikulo. Kay tinuod na. Tinuod gid na. Mao na'y nagbanhaw ni Hesus Kristo gikan sa mga patay. Nya liman ka nang gisulti diya ni Paul, kung ang espiritu nga nagbanhaw ni Jesus gikan sa mga patay naa diya sud nimo, ingon din na naa sud nimo, siya nga nagbanhaw ni Kristo gikan sa mga patay, hatagan sa niya kinabuhi ang imuhang lawas. Mabanhaw sad ka, imo man ni nagbanhaw ni Jesus. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit.
pinaagi sa balaan nga Espiritu who dwells in you. Una, maguna na to atong lawas. Dili ni pataka og mga kam-kam sa mga butang sa kalibutan kay ngano man masubo ang Holy Spirit na man siya suod na to. Mo na kung giingon ninyo nga sinugdanan ang Holy Spirit is a person. He is God. Naa siya suod na to. The Holy Spirit is God. Naa siya sa suod na to. Mag-grieve siya. Masubo siya kung magpataka lang tag kuan diya sa kalibutan. Muna matko ni. Matko ni. Matmuna na to ang ato ang lawas atong kinabuhi. Kay napamunta sa kalibutan. Bagay itagtabang niya. Dili tamada sa mga lipat-lipat sa yawa. Di tamada sa mga linglas sa kaaway. Kaya ang linglas sa kaaway, dili man na niya ipakita niya dayon nga kanang bati na inana. Kay siyempre, di ka mukubit. Ang yawa, kita siya pamagi. Sama ko sa iyang pagtintal ni iba. Ang pagtintal niya ni iba, maogya po niyang gigamit nga taktika hantod karon. Wala usab. Sunod-sunod ba na siya good? Ingon ang pulong sa Ginoo, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sunod sad siya. Kung sa iyang taktika panahon ni iba, o sa iyang gigamit pagtaktik panahon ni Jesus, pero pildi siya dito ni Jesus. Ya mo sa iyang gigamit nga taktika karon panahon na nato. Isag napildi na siya, mao lang gyapon. Mo na giingon ni Dr. Cirulo nga nakibugno ta sa kaaway nga pildi na, ipildi na sa Ginoo. Parihara nakik-fight ta sa atong kaaway nga mao ang yawa nga pildi na. Ipildi naman siya sa Ginoo. Nakasabutan ni. So, diha lang sa ta magpasalamat ta sa Ginoo. Salamat Amahan sa imuhang pulong nga imong gihatag kanamo karon. Lord, ako nagaampo nga matag-usa kanamo, punon mo kami sa balaan nga espiritu. Sabton mo kami o Dios sa mga pulong nga among gipangisgutan Ginoo. Nga dili kini mulabayng kawang apan magpabilin kini sa among makasing-kasing, sa among mga nahuna, mo motubo kini, mulambo, mamunga sa among makinabuhi. Mahimo na mo kining gabayan, Ama, sa matag adlaw na mong pagkinabuhi aning kalibutan na. Lord, salamat sa imong word karon. Salamat sa Holy Spirit imong gibukbok kanamo. Salamat o Dios o God sa higayon imong gihatag namo nga makapadayon kami Lord sa amo ang Bible study karon. Himayaon ka, simbahon ang imong ngalan sa walay katapusan. Imo lang tanang dungog, himaya kahom hangtod sa kanturan. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Mayang gabi, tanan.